Malamang napaklik ka sa thumbnail, no? Kung bumili ka na o bibili ka pa lang ng plug-in hybrid, yan na siguro dapat ang first and last plug-in hybrid mo. Bakit? Yan! Kung nakasubscribe ka sa akin, malamang napansin mo na inumpisahan natin ang usapang EVs etong 2025. Kasi medyo huli tayo pagdating sa adaptation ng technology dito sa Pilipinas. Tapos, puro misinformation at maling pag-iisip pa ang kumakalat. Kung nag-search ka dito sa YouTube ng Real Ryan EV, maraming lalabas. Napag-usapan natin mga what to expect na maintenance and battery cost ng iba't ibang EVs. Ano ang mga actual na tipid ng mga different types of EVs compared sa traditional fuel engines. Dito pa lang, mako-compute mo na kung may ROI ba ang batteries. Tapos ng 2 episodes na yan, sa comment section, marami palang takot sa presyo ng battery. At bakit hindi sinasabi? Kaya meron din tayong episode na explaining nun. At nung nagkaroon ng boom ng PHEV owners sa mga EV groups dito sa Pilipinas, saying na it's the best tech of all EVs kasi best of both worlds daw. Pero hindi natin sure kung worst of both worlds. Kaya meron rin tayong ganito. Maraming nagalit sa akin dyan. Ano daw alam natin? Pinapadala nga tayo ng mga car brands sa iba't ibang bansa para matuto ng tech nila, para may ma-share sa inyo. Sila nga ina-acknowledge gawa natin. Ikaw pa ba? Tapos, meron rin tayong ginawa na sana tama ang mabili mong EV base sa point system. Na dito, ginawa ko na parang scorecard episode. Lahat ng EVs para guided ka. Kaya kung first time mo sa episode na to, welcome to my channel. 'Di ba? Ang contents ko ay para makatulong sa pagbigay ng proper information sa mga viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. After natin ma-experience at mapag-aralan lahat ng iba't ibang klaseng tech ng EVs, mapa-mild hybrid, full hybrid, series or parallel, plug-in hybrid at full EV, na-realize ko na hindi pala ako fan ng plug-in hybrids. Alam ko, sinasabi ko yan sa live. At sa mga taong nagtatanong sa akin kung anong opinion ko sa PHEV. Tatay ko, fan ng plug-in hybrid. Kaya isang araw, itong episode ko ang pinag-usapan namin. Ending kasi, hindi ko sa kanya naparealize kasi gusto niya talaga ng PHEV. Ang rason niya, basta gusto niya yung flexibility ng pwede fuel o electric source. Gusto niya yun eh. Hindi na ako nakipagtalo. Personal take ko kasi, dapat dagdag sa pagpapadali ng buhay ang pagbili ng isang bagay. Hindi yung dagdag isipin pa. Alam mo yun, iisipin mo ba kung may charge ba o may gas ba? Anyways, dahil sa We Love Cars philosophy natin, kung tatanungin mo ba ako kung mas pipiliin ko ba na hindi siya sana naimbento o mas okay ba na naimbento siya, mas accepting tayo. Siyempre, dun tayo sa mas okay na naimbento siya. Actually, matatawa kayo. Kasi, nung unang kinompare ko yung PHEV sa sports car, yung mga unang na-drive ko ng mga PHEV, puro mga Chinese cars. Pero ang rason bakit ko naisip yun, dahil siguro sa BMW X5 na PHEV. Kasi, B58 engine. Yung tunog ng exhaust niya at ng makina, may thrill pa rin. Kaya siguro, sports car. Kasi, same feeling siya nung unang sports car ko na binili dati, 86. Niloloko ko kasi sarili ko na practical at tipid sa gas. Pero alam naman natin, lahat ng sports car, hindi ganun. Pero don't get me wrong at the end of the day, according sa own studies natin, may ROI ang battery ng PHEVs. Kaya tipid pa rin kung sa tipid. Ngayon, para sa episode na to, quick recap muna tayo sa best or worst of both worlds episode natin para makuha mo yung context. Yung concept kasi na kahit anong gawin mo, may bit-bit kang bagay na hindi mo kailangan. In effect, sa full use ng isang technology, mapa-full EV or full hybrid, ang bagsak mo, hindi mo talaga nasusulit. Para mas malinaw sa'yo anong ibig ko sabihin, kung nag-full EV ka lang sana, pero nag-plug-in hybrid ka, parati kang may bit-bit na engine at fuel tank na hindi mo pa talaga ginagamit. Kasi nga, di ba, perfect to for my daily use na 100 kilometers na everyday route. Bakit parati ka naman may bit-bit na pampabigat na hindi mo kailangan, which is yung fuel engine and yung fuel tank. Tapos, hindi mo na nga madalas nagagamit, may dagdag maintenance ka pa. Kasi ang mga full EVs, minimal maintenance.
Hindi ko nalalahatin kasi sobrang hahaba pa tong episode na to. Tapos, kung nag-full hybrid ka na lang sana pero nag-plug-in hybrid ka, hindi ka naman as fuel efficient as full hybrid. Kasi, mas mabigat tapos mas mahal pang battery mo. Yung ROI, mas matagal. Yung carefree ka na sana, sure automatic na tipid ka, pagdating sa PHEV, nabawasan pa. At para masabing mas tipid ka sa full hybrid, makikipagsiksikan ka pa sa public chargers. Ngayon, kung hindi mo to na-realize at naisip mo nung nabili mo na yung sasakyan, wala na tayong magagawa. Hindi ko naman sinasabi, magkaroon ka ng buyer's remorse. Tingnan na lang natin to as learning ground para sa'yo. At end of the day, sino ba ang best teacher sa'yo kung hindi ang sarili mong experience? At maybe, one day, baka obsolete na rin tong mga arguments ko. Kaya let's see na lang, 'di ba? Upon owning a PHEV, syempre, you get the full experience, the joys and the heartaches. Parang sa isang relationship, dapat natuto ka na. Range anxiety is not real. Walang range anxiety ang hybrid sa dami ng gas stations. At wala rin para sa mga full EVs if you plan ahead. Kilala nyo ba si NEV Boy? AKA Apple Boy sa tech, si Jeruz. Isa siya sa puro out of town na naka-BEV. At may isang creator rin na dinala from Metro Manila to Mindanao ang kanyang pure electric na sasakyan. Actually, eto pala, para lang mas matimbang. Meron akong kaibigan na taga Antipolo at ang work Makati. Isa sa mga job descriptions niya is to analyze cars. Recently, bumili siya ng PHEV. Ito ang comments niya. Sana daw mas malaking capacity ng battery na more than 100 kilometers distance ng pure EV mode kasi bitin siya ng konti. At ang isa sa pinakaayaw niya, change of lifestyle. Kasi pag uwi niya, gusto niya diretso pasok bahay, pahinga. This time, need to charge and check para maingatan ang charging percentage para sa battery health. Kung isipin mo, either sana nag-full EV siya para covered yung distance or nag-full hybrid na lang siya para wala nang ibang iisipin. Pero, kung isasama na natin ang usapan ng presyo, features, brand, etc., medyo mas malalim na at iba na ang usapan. Tingin mo ba, learning grounds ang PHEV pagkatapos mo manood ng episode na to? Gusto ko mabasa ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parating ka updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.